Take note, mga minamahal. Hindi po masama ang sobra-sobrang pagpapala, ha? Hindi masama na tayo nag-uumapaw ng mga pagpapala. In fact, yan ay gusto ng Diyos. Pero kapag dahil sa mga yan, lumalayo na yung ating puso sa mahal na Panginoon, doon nagiging masama ang mga pagpapalang yan. Palakpakan natin na malakas ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa Biblia, mayroong malaking pagpapala binigay ang Diyos sa bayan ng Israel nung sa panahon na sila'y nasa kagipitan. Isang pagpapala na hindi lamang material na bagay, bagkus isang pagpapala na ginamit ng Diyos bilang instrumento para sila'y mailigtas sa matinding kapahamakan. Pero ano nangyari? Basahin natin. Ikalawang Hari, 18, 3 hanggang 4. Pakibasa, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa ikalawang mga hari, 18, kabanatang 3 hanggang 4. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang magulang. At kanyang inalis ang mataas na dako at sinira ang haligi at ipinagsak ang mga asera at kanyang ipinagputol-putol ang ahas na tanso at ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa araw na iyon ay pinagsunugan ng kamanyan ng mga anak ni Israel at pinangalang ni Hustan. Amen. Hindi ko na uulitin, mga minamahal. Pakibasa po sa inyo mga Biblia para hindi tayo humaba. Bakit sinira ni King Hezekiah yung tinatawag na bronze serpent ni Moses? Alam niyo yan? Mga minamahal? Yung ahas sa tikin. Mamaya basahin natin yung talata. Nakakagulat po ito, mga minamahal. Nakakagulat ito. Kasi ang bronze serpent na yan, hindi po yan ordinaryong bagay sa mga Israelita. Everybody say amen. Hindi yan ordinaryo lamang. Dahil si Moses mismo ang nagpagawa nito na inutos ng Diyos. Pero sabi ng ating nabasa, winasak ito ni Haring Hezekiah. Sinira niya, dinurog niya ng pira-piraso. Mayroon pong mabigat na dahilan yan, mga minamahal. Kaya kung pag-aralan natin ang Biblia, isa lang ang ating makikita sa ginawa ni King Hezekiah. Kung bakit winasak niya yung tansong ahas na pinagawa ng Diyos kay Moses para maraming Israelita ang maligtas. Isa lang nakita natin. Nothing is above God. No one is above God. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Walang ibang mahalaga kundi ang Diyos. Walang mas mataas kundi ang Diyos. Kahit na yan ay gamit pa na binigay ng Diyos o instrumento na ginawa ng Diyos, walang ihigit sa Diyos. Everybody say amen. Walang anumang bagay ang pwede nating ipalit sa mahal na Panginoon. Kahit yung bagay na yan ay grabe pang naging pakinabang sa iyo. Pero kung iyan na, dyan na tumatalang yung puso, dapat gibain yan. Everybody say amen. So mababasa natin sa Biblia, kung gaano kahalaga itong tansong ahas na ginawa ni Moses. Kasi may mga panahon po, mga minamahal, habang naglalakbay ang bayan ng Israel sa ilang, sila po'y sumuway. Actually, maraming beses silang sumuway. So, nagalit ang mahal na Panginoon. Sa kanilang pagsuway, nagpadala ang Diyos ng mga maraming makamandag na ahas at marami ang tinuklaw sa kanila. Everybody say amen. Maraming namatay. Subalit, ang mga bayan ng Israel ay na-realize nila yung kanilang kasalanan. Sila'y nagpakumbaba sa Diyos, nahabag ang Diyos.
Kaya inutusan ng Diyos si Moses, gumawa ka ng tansong ahas. At ito yung nagsilbing malaking pagpapala sa kanila. Bakit? Malaking pagpapala. Mamamatay na sila. Subalit nung sila'y tumingin doon sa bronze serpent o doon sa tansong ahas, nabuhay po sila. Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Malaking pagpapala yan. Higit pa yan sa material, ang kayamanan. Kasi buhay. Everybody say amen? Numbers 21, verse 8 to 9. Basahin natin, mga minamahal. Para makita natin. Ayon po sa aklat ng mga bilang 21:8 hanggang 9. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin. At mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin at nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. Amen. Amen. Palakpakan natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Malakas na palakpak po, mga minamahal, para sa ating Diyos. So, pagpapala talaga ito. Kasi mamamatay na lamang sila na buhay pa. Kaya kung pagpapalang pagbabasihan natin, malaking pagpapala. Yung ahas na tikin na instrumento ng Diyos. Everybody say amen? Sabi nga nang nabasa natin bawat tumingin dito na may pananampalataya, mabubuhay. Pero alam nyo, pag binasa natin ng Bible, after 700 years, sa panahon na ni King Hezekiah, mga minamahal, winasak niya. Dinurog niya. Everybody say amen! Bakit ano nangyari, mga minamahal? Dahil yung bayan ng Israel, sabi ng 2 Kings chapter 18 verse 4, ginawa na nilang Diyos-Diyosan yung ahas na tanso. Palakpakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. So, kung titignan natin, hindi problema yung bronze serpent. Hindi yun ang problema. Hindi yung bagay na galing sa Diyos ang problema. Ano ang problema? Yung puso ng mga Israelita. Yung puso ng tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang problema. Hindi problema yung marami kang pagpapala Hindi problema yung marami kang material na bagay. Hindi problema yung itinataas ka ng Diyos. Ang nagiging problema, yung puso natin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ngayon nangyari sa bayan ng Israel. Yung bagay na minsang tumulong sa kanila na tumingin sa Diyos ang naging dahilan para tumigil silang tumingin sa Diyos. Nakuha po natin, mga minamahal, yung ahas na tanso, pag tinignan nila yon, para silang tumingin sa Diyos. Pero nangyari, yung ahas na tanso ang naging dahilan para tumigil silang tumingin sa Diyos. Bakit? Sinamba nila. Palakpakan natin ang malakas, ang mahal na Panginoon. So yung tansong ahas, mga minamahal, instrumento lang ng Diyos. But it doesn't mean na kailangan ipapalit mo yon sa Diyos. Everybody say amen? Ganon din yung mga pagpapala sa buhay natin. Lahat ng yan, instrumento lang din ng Diyos. Lahat ng kung anong mayroon tayo o kung ano man ang narating natin, lahat yan, instrumento lang ng Diyos. Dapat huwag natin ipagpalit ang Diyos. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Dapat yung mga pagpapalang yan ang nagiging dahilan na lalo tayong tumitingin sa mahal na Panginoon. Yung mga narating natin sa ating paglilingkod sa Diyos ang nagiging dahilan na lalo tayong sumamba sa Diyos. Kaya nga, tinawag ni Hezekiah yan na Nehustan. Hebrew words yan. Ang ibig sabihin ng Nehustan sa Hebrew word, tanso lang, hindi Diyos. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon.
Kasi minsan, mga minamahal, hindi man natin na ipagpapalit ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan ng sanlibutan ito, pero madalas, pinapalitan natin siya ng mga bagay na galing sa Kanya. Everybody say, Amen? That's reality. Hindi ka na nga lumuluhod sa ribulto. Hindi ka na nagpupunas ng panyo sa imahe. Pero yung mga bagay na binigay na sa iyo ng Diyos, mas pinahahalagahan mo na kesa sa Diyos, walang pinag-iba. Palakpakan natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Ang dami kapatiran, nung wala pang mga pagpapala, hindi pa mayayaman, laging nasa banal na gawain. Pero nung pinagpala na, sobra-sobra na, ang inuuna na, yung mga pagpapala, pero yung nagpala, nakalimutan na. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya hindi magkakamali ang Biblia. Hindi magkakamali, mga minamahal. Kaya ngayon topic natin, when blessing become dangerous. Mga ilang halimbawa na ipinapalit natin sa Diyos. In our time, very tuso ang kaaway. Nag-a-upgrade din ang dyablo, mga minamahal, sa kanyang mga taktika. Kasi kung hindi siya mag-a-upgrade, wala siyang madadaya. Kasi kadalasan naman, iniisip natin na ipinagpapalit natin sa Diyos ay kayamanan lamang. Hindi lang yan. Kasi alam ng dyablo, alam na natin yan. Everybody say amen? Alam ng dyablo, alam na natin yan. Pero sa panahon natin, pag hindi tayo nagbantay, mga minamahal, hindi natin namamalayan yung mga binigay sa atin ng Diyos, mas pinapahalagahan na natin kesa sa Diyos. Halimbawa na lamang, yung ating ministry, yung ating tungkulin, mga minamahal, kapag yung tungkulin na yan, yung ministry natin, ano man tayo dito sa kaharian ng Diyos, ay mas mahalaga na kesa sa Diyos, mga minamahal, pinagpapalit na natin ng Diyos. Kasi iisipin mo, para naman to sa Diyos eh. Yes, that's right. Pero kung para sa Diyos yan, at yung puso mo, lumalayo na sa Diyos, hindi na yan pagpapala. Palakpakan natin na malakas ang Diyos, mga minamahal. Di ba? Marami tayong makikitang mga Kristiyano, busy sa kingdom of God. Marami. Araw-araw, abala sa mga gawain sa kaharian ng Diyos. Hindi naman masama yan. Mabuti nga yan eh. Pero paano nagiging masama? Yung Kristiyanong abala sa kanyang tungkulin, sa kanyang ministry, wala ng personal devotion, wala ng personal prayer, wala ng quiet time, wala ng oras makipag-ugnayan sa Diyos, puro na lang gawa sa kaharian ng Diyos. Doon nagiging masama. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ang magbigay tayong halimbawa. Ito halimbawa lamang ha, wala po tayong tinutumbok na tao. Halimbawa lamang. Kasi mas madaling maunawaan pag ito yung in-example natin. Halimbawa, musician. Abala ka sa pagpapractice, abala ka sa pagsisipra, abala ka sa pagpapaganda ng tunog, ng instrumento, pero wala ka ng prayer, wala ka ng pagpupuri, hindi ka na nagbabasa ng Biblia, hindi ka na nagde-devotion. Sa tingin mo ba, lalagod ang Diyos? Hindi. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Yun yung sinasabi natin. When blessing become dangerous, kapag pinagpapalit mo na ang Diyos. Malalim ito, mga minamahal. Kasi ang dyablo, tuso, madaya. Oh, busy ka naman, okay na yan, kahit huwag ka na manalangin. Huwag ka na magpuri, huwag ka na magkaroon ng quiet time with the Lord, huwag ka na mag-devotion. Basta mag-practice ka na mag-practice, okay na yan. Daya ng dyablo. Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Halimbawa lamang yan. Kaya nga, mga minamahal, hindi lamang kayamanan o material na bagay ang ipinapalit natin sa Diyos. Everybody say amen. Maging yung ministry. Pag masyado na tayong itinataas ng Diyos, napopromote na tayo, pero nawawala na yung ating pagpapakumbaba.
nawawala na yung ating pag-ibig. Di bali na lang. Everybody say amen. Di ba, mga minamahal? Na-promote ka nga. Itinaas ka ng Diyos, pero nawawala na yung bunga ng banal na Espiritu. Mga minamahal, nagkakaroon ka na ng pride. Hindi na rin pagpapala. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Pero siyempre, maganda na tayo itaas spiritually. Maganda na tayo ma-promote. Pero bantayan natin. Everybody say amen. Dapat, the more na itinataas tayo ng Diyos, the more na nagagamit tayo ng mahal na Panginoon, lalo tayo nagiging mapagkumbaba, masunurin sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Pero kapag ang mindset, mga minamahal, ng Kristiyano ay dahil sa akin, kaya maganda yung tugtugan. Halimbawa lamang ito, mga minamahal, wala tayong pinapatamaan. Pagka ganun na yung mindset, dahil sa akin, kaya ganito, dahil sa akin, kaya ganyan, delikado na yan. It's all about Jesus. Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Kasi that's reality. Marami na akong napakinggan. Ang dami kong kilala. Busy-busy sa kaharian ng Diyos, busy-busy sa gumagawa sa kingdom of God. Pero isang araw, nahulog sa kasalanan. Isang araw, nawala sa paglilingkod. Samantalang, abala sa kaharian ng Diyos. Anong dahilan? Wala ng devotion. Wala ng personal encounter with God. Wala ng revival. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen? Alam niyo mga minamahal, napakahalaga po yung ating relasyon sa Diyos. Napakahalaga. Di ba, minsan simple lang ang buhay mo. Hindi ka katulad ng iba na napakaraming pagpapala, maraming material. Pero tandaan natin mga minamahal, hindi material ang basihan ng pagpapala. Bonus lang yan. Everybody say amen? Ano ang basihan ng pagpapala? Yung relasyon mo sa Diyos. Na matuwid ka sa harapan niya, mainit ka na naglilingkod sa Diyos. Ang daming pinagpala, ang daming Kristiyano na, ang daming material na bagay, pero malamig pa sa yelo ang paglilingkod sa Diyos. Baliwala. Ang daming Kristiyano itinaas sa kaharian ng Diyos, kilalang kilala, bantog ang kanilang mga pangalan, kahit sa magpunta, kilala sila. Pero, pag pinag-aralan mo ang buhay, wala ng personal encounter with the Lord. Kaya mataas na ang tingin sa kanilang sarili. Everybody say amen? Kaya di ba minsan simple lang, pero nandoon ka pa rin sa tamang level ng paglilingkod sa Diyos. Di ba simple lang, di ba kahit hindi ka kilala, ang importante, matuwid ka sa harapan ng Diyos. Dahil kapag bumalik, ang mahal na Panginoon, hindi ang posisyon, hindi ang kayamanan, ang titimbangin ng Diyos, ang titimbangin niya, yung puso na malinis sa kanyang banal na harapan. Palakpakan natin ng malakas. Ang mahal na Panginoon, minsan nagpipray ako eh. Mahal na Panginoon, ganito na lang ako. Mainam na ganito. Baka pag tumaas tayo, ay mawala ako sa iyo. Everybody say praise the Lord. Ang mabuting simple lang, mga minamahal, para lagi kang nasa presensya ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang malakas ng Diyos. Kasi, yun talaga ang totoong pagpapala. Yung mga material na pagpapala, bonus na lang yan. Basta naging matuwid ka, masunurin ka sa kalooban ng Diyos, automatic habol yan eh. Pero kapag ka naman, sumobra ka na dyan, malayo na yung puso mo sa Diyos, nakakalungkot na yan. It is a spiritual threat. Magugulat ka, bigla ka na lang nawawala sa mahal na Panginoon. Magugulat ka, bigla na lang yung unang pag-ibig mo, yung tamis ng pag-ibig mo, wala na. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nangyari ba yan sa Biblia? Nangyari. Nung yung tansong ahas, ibinigay ng Diyos sa mga Israelita, grabing pasasalamat nila sa Diyos. Katagalan ng katagalan, yung tansong ahas na ang sinamba nila, hindi na ang Diyos. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, ang totoong pagpapala ay yung mainit ka at maayos ang relasyon mo sa mahal na Panginoon. Kasi kapag mainit ka sa Diyos, totoo yung paglilingkod mo, hindi ka mananatiling dukha. Everybody say amen? Hindi ka mananatiling ganyan lang ang kalagayan mo sa buhay. Darating at darating itataas ka ng Diyos. Kaya nga may Biblia, may Word of God.
Habang wala ka pa doon sa tayugtog ng tagumpay, habang wala ka pa doon sa napakataas na pagpapala, ngayon pa lamang, huwag mo nang ipagpalit ang Diyos. Palakpakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Last verse, mga minamahal. Revelation chapter 2, verses 3 up to 5. Maganda na po ating mga manuntog, mga awit. Praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis, Kabanatang 2, 3 hanggang 5. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit meron akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong unang gawa. At kung hindi, ay paririyan ako sa iyo. Aalisin ko ang iyong kandiliro at ang kanyang kinalalagyan. Maliban na ikaw na magsisi ka. Palakpakan natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. So nakita nyo yung mahalaga sa mahal na Panginoon? Ano yung pinakamahalaga sa Diyos? Yung unang pag-ibig natin. Kahit may ano man narating mo sa espiritual, ano man ang narating mo sa sanlibutan, kahit ano man yung mga naipon mong kayamanan, pero nawala na yung unang pag-ibig, baliwala na. Everybody say amen? Baliwala na. Kaya nga dapat yung mga pagpapala natin ang nagiging dahilan na mas lalo tayong umiinit sa Diyos. Dapat yung ministry natin ang nagiging dahilan na lalo tayong nagiging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Huwag nating hayaan na yung pagpapalang yan ang nagiging spiritual threat. Kung tutuusin, wala namang kasalanan yung mga pagpapala na binigay sa atin. Even ministry, walang kasalanan yan. Ang problema sometimes yung puso natin. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi ko nga po, mga minamahal, tuso ang kaaway. Dadaling ka niya sa isang bagay na hindi mo nababantayan, na unti-unti nang nalalayo ang iyong puso. Kasi madalas na impresyon sa atin, kapag nakikita natin ang isang Kristiyano na busy sa kingdom of God, ang madalas na impresyon sa natin ay mainit siya. Pero dalawa ang tinitignan dyan ng Diyos. Hindi lamang yung iyong ginagawa, mga minamahal, lalong higit yung laman ng iyong puso para sa Kanya. Everybody say amen. Kaya, ano man ang ating narating, kahit gaano man ang ating mga kayamanan, huwag natin ipagpalit ang Diyos. Laging ang Diyos, mga minamahal, ang una sa ating lahat. Hindi mababago. Siya ang ating kayamanan, siya ang ating lahat, mga minamahal. Kahit ano man ang ialok sa atin ng sanlibutan, laging ang Diyos ang una sa ating mga buhay para hindi po tayo madaya ng kaaway. Everybody say, praise the Lord. At ang Diyos naman ay tapat, mga minamahal. Pag lagi mo siyang inuuna, sa ngayon, simple lang ang buhay natin. Wala man tayo katulad ng ibang mayroon sa ibang tao, pero maayos ang relasyon mo sa mahal ng Panginoon. Mainit ka, naglilingkod sa Kanya. Lagi kang mayroong personal na devotion, personal encounter sa Diyos. Hindi ka mananatili dyan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Habang tayo umaawit, mga